I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay another Wednesday morning. Ito na po ang huling Wednesday at huling araw, I think, ng April. Yan. Ang bilis ng panahon, ano? Tapos na naman tayo sa buwan ng April. At kaya pala umuulan-ulan na dahil tapos na ang summertime. So, ngayong umagang ito po ay muli tayong magsasama-sama para tanggapin ang mga inihandang pagpapala ng Diyos sa atin. Yan. At of course, dito sa studio, kasama natin si Sir Mark, na masarap ang pagkakape. si Rhea at si Sheila. Parang nag-usap sila ng kulay. Ayan. At of course, sa Google Meet, ayan, si Sir Ariel at si Ma'am Apple. Good morning po sa inyo dyan. Good morning, Ma'am. And good morning to everyone. Naimbag nga agsapa kanya tayo amin. And good morning dyan sa inyo sa studio. And of course, sa mga naka FB Live. So again, tamang sabi ni Ma'am Cherry, ngayon is the last day of April, no? And tomorrow will be the 5th month of the year. Talagang napakabilis talaga ang ating panahon, no? At nevertheless is kailangan ding patuloy ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan ding patuloy ang pag-obey natin. Kailangan ding patuloy ang pag-worship natin sa ating
Panginoong Hesukristo, because that is the only way, no, for us to be able na maging consistent, okay, in our spiritual life and spiritual growth. Okay, so before tayo mag-start is pwede nating i-greet yung mga nasa FB live natin dyan. Kasi cellphone yung gamit ko, wala akong nakikita eh. Pero nakita ko kanina sina Ma'am Joyce and sino pa yung mga nandyan nakikita ninyo? Good morning po sa mga kasama natin sa FB, si Ma'am Emilia, si Sir Salvador Bore, kasama niyo dyan si Ma'am Nelda. Parang mahina yung mic nyo. Ayan po, narinig na po. Ay, patay. Namatay pa. Ayun, nakikita ko na. Si si Ma'am Ritz Mabutol, si Rolin Sanet, good morning po sa inyo dyan. Si Ma'am Heidi, si Ma'am Margie Butigan, good morning po sa inyo dyan sa Dominican. At si Ma'am Joyce, Sir Gilbert Hofer, Sir Digno, at sino ba? Si Ma'am Myra, good morning Ma'am Myra. At si Ma'am Virgie, natulog ba si Ma'am Virgie dito? Good morning po Ma'am Virgie. At so far yun pa lang po yung mga, ayan, si Ma'am Mercy Cacho, ang nanay ni Baneneng. Amen. Ayan. Alright. So, good morning sa ating lahat. And again, this will be the last day ng ating topic of on obeying or commitment to obey God's word, no? And this is the last Wednesday, at the same time the last day of the month of April. Okay, now before tayo mag-start at before natin makalimutan, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you Almighty Father again sa paggising niyo po sa amin. And truly, God is ito yung blessing na kaagad sa amin. And we are thankful also that ang unang maririnig namin, dakilang Diyos, ihanda kami para sa araw na ito is walang iba kung hindi yung inyong salita. Give us wisdom, O Lord, as we share your words, and give us a humble heart also to listen and to learn something, O Lord, sa inyong salita ngayong umaga na ito. And please forgive us, O Lord, for bantayan mo din ang aming internet, aming connections. O Lord, gamitin mo itong platform na ito for us to reach more Almighty Father, and para kami ay lumago sa aming spiritual life. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So sabi nga natin, no, this is the last, and for the previous 2 Wednesdays is nung una is pinag-usapan natin ang rewards, no, of obeying God's word. Though mga kapatid, no, though it's kung talagang makinig tayo ng maayos, is that obvious sana, no, obvious ang pagmalaman natin kung ano yung mga ano tawag doon, rewards and benefits and advantages, no, of hearing God's word. And yet marami sa atin ang merong mga struggles, okay, in obeying. And so there are what we call the hindrances, no, obstacles. Why is it na hindi tayo obey, di ba? And hindi namin sinasabi that because we are the ones na nagsasalita dito is hindi nagiging struggle din sa amin yun. Or hindi nagiging obstacle, no? We face the same kind of hindrances. We share the same kind of barriers, no, impediments. Just last Sunday, sabi ng Sunday ba yun? Ang isang nasabi ni pastor natin is that sino ba sa atin ang
hindi dumadaan, no, sa problems, sa challenges. Okay? Lahat tayo, no? And so there is no such thing as like a perfect life. But we can have a perfect life with the Lord Jesus Christ. Okay? So ganun naman yun. Even the most powerful person, even the richest person in the world is hindi na nakokontento, no? And so kailangan magproduce ng material things, pera, mga ganyan. So yun yung difference natin sa unbelievers and even other believers na merong mga hindrances, okay? And so meron tayong mga sinabi like distractions natin. Okay, sinabi natin in Mark 4:19, napaganda to, and the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in choke the word and it becometh unfruitful. Diba? So there are hindrances. That is why the word of God is unfruitful sa atin. Another one is pride or self-sufficiency. Okay? Sabi nito sa Psalms 10:4, the wicked through the pride of his countenance will not seek after God. Okay? God is not in all his thoughts. Okay? Nakakalimutan natin yung sabi ng John 15:5 that without me, without God, we can do nothing. Okay? And totoo po yun. No? So those are, and then yung last na hindrance is about doubt. Okay? And unbelief. Diba? So with pinagdududahan natin, okay, ang existence even. Okay, kaya nga, sabi ng Bible is that the fool has said in his heart, there is no God. Okay, who is saying that? The fool. And so, what is the effect, okay, of our doubt? Diba? Ito, sa James 1:6-8, anong sabi niya? Unstable. Diba? We will become unstable in all our ways. If we have this doubt, if we have this unbelief, okay? And so, pag meron tayong doubt, meron tayong unbelief, definitely, mga kapatid, anong mangyayari sa atin? We do not obey. Okay? Why should I obey if I have doubt? Mga ganun ba? But if we fully trust ang ating Panginoon, if we fully trust, kung sabi ko nga is that sometimes we put full trust on people. We put full trust even in our kakayahan, 'di ba? And so paano sinasabi natin, no, I don't need to obey. No, I don't need to go to church. No, I don't need to listen to our pastor. No, I don't need to go soul winning. I don't need to listen to devotions or attend church services. I don't need those, okay? So because there is doubt na existence, okay? Ngayon, what's good is that though there are obstacles, though there are hindrances, the Bible or the Word of God is also rich on the remedies, rich on the cure. Okay, kung ano yung mga remedyo, ano yung mga gamot dito sa mga hindrances na mga ito. What are the things that we can use, okay, in order to overcome these obstacles and hindrances, di ba? Like doubt, unbelief natin, distractions natin, pride, okay, di ba? Or self-sufficiency. So, marami, okay? Marami tayong pwedeng sabihin dyan. Pero for now is that I'll give two cures or two remedies, okay, sa ating, and it's walang iba, no, na mag-cure din dito kung hindi mismong tayo, diba? And we go back kung saan natin kukunin ito. It's still in the Word of God. So number one, okay, cure of this is that humility. Okay? Humility is something that many people nakakalimutan. Okay? Or
mali yung application of this. Humility is, accepting, even that's accepting that there is something that we need to improve in ourselves. Okay? Humility is the lack of pride. Okay? Humility is the attitude that you have no special importance that makes you better than others. Di ba? So, ano yung pure ng pride? Ano yung pure ng self-sufficiency? Okay? We need to be able to know to be humble. Amen. Humility is recognizing and accepting. Okay, napakaganda to. Recognizing and accepting your limitations, your weaknesses, and the value of others. Kaya makita ninyo, no? Palagi nating sinasabi, in order to fix a problem, we must have to first admit and accept that there is a problem. Diba? So, yung mga bisyo, yung mga sabi nila, normal yan sa tao, normal yan ng panito, normal yan ng ganyan. Paano tayo could be able, to obey, no, or to improve kung hindi natin aminin na mayroong i-improve sa sarili natin. Yan ang isang ugali ng mga karamihan, 'di ba? Yung ang hirap turuan kasi ang hirap mag-obey kasi ang akala nila is that they do not need itong mga advices. They do not humble themselves. They do not even know kung ano yung benefit, okay, of being humble. Sabi niya sa James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord. And anong mangyayari sa atin? And He shall lift you up. Diba? Parang sabi nga nila is that you need to bend and kneel, okay, bow your head, diba? In order for you to be lifted up. Okay? Nakita natin yun, no? Kaya, we pray, we need to kneel, bow our heads, talk to God, humble ourselves. Okay? That we need Him. In Proverbs 22:4, sabi niya, by humility and the fear of the Lord, ano makukuha natin? Riches, honor, and life. Okay? Diba? That is why, sabi nga natin is that it is a hindrance. Pride is a hindrance. Self-sufficiency is a hindrance. Okay? Because kung wala tayong humility, we do not humble ourselves, anong mangyayari sa atin? 'Di ba? We do not obey. And karamihan yun yung hindrance. Okay? And in not obeying the word of God, or in not obeying even parents, 'di ba? Authorities, because we do not humble ourselves. Humility is one of the traits and character na kung saan ka most difficult for people to or most easy character that we can say na pwede nating sabihin, 'di ba? Madali lang na sabihin what humility is, but one of the hardest trait, for us to do, okay? To put into action. Okay, kasi pag nasabihan na tayo, ayun, hindi na natin nare-recognize, 'di ba? How to be humble. You want your pride, to be cured. You want this hindrance of pride and self-sufficiency para mawala sa atin. You want this obstacle. Gusto mo itong tinik na ito, 'di ba? Para mawala, and then you can be able to obey already. You must have to substitute it with something that is positive. You need to substitute it ng pwede mong gamitin
di ba? Sa paglago mo, and that is humility. And humility is not only, sabi nga ng Bible dito, and then he shall lift you up. And humility and the fear of the Lord are riches. Okay, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, okay, and life, diba? And so this is what being contented is. Okay? And ito, napakaganda. Micah chapter 6 verse 8. Sabi niya dito is that, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee? Okay? Anong nire-require ng ating Panginoon sa atin? But to do justly, and to love mercy, and walk humbly with thy God. Wow. Diba? Walk humbly with thy God. Diba? Hindi niya sinabi dito na, and walk richly, wealthy. Diba? And walk with pride. Okay? No. Napaganda yung ginamit dito. How do we walk with God? Okay? Humility. Amen. We walk with God with a humble heart. Diba? Humble with thy God. Okay? Amen. Second, isang kailangan natin is, ito talaga pagka to make us stable. Okay? Distractions, for example, no? Itong mga distractions, itong doubt, ganyan, ano yung pwede nating i-cure dito? 'Di ba? Sabi niya sa Psalm 57:7, my heart is fixed. Okay? Oh God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Kung once and for all, no? Mga kapatid, once and for all, when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, once and for all, okay, dapat we should be already fixed, or our hearts already is fixed. Mawawala na yung doubt. Distractions, nawawala na yung mga distractions sinasabi natin. Gadgets, ang gadget pwede mo nang i-surrender, mga ganyan. Okay, surrender sa mga bata, kung kinukuha ng mga leaders, okay, madaling i-surrender kasi it's preaching time. Okay? Pwede mo nang iwan doon sa sasakyan, ganyan, or pwede mo nang ilagay sa i-off mo, diba? And then for the most and for the entire na service is walang distraction sa inyo. That is because your heart is fixed. Okay? So the second is fix your heart. Choose. Okay? Anong sabi niya sa Joshua 24:15? Choose you this day. Okay? Whom you will serve. Diba? Material things. Okay? Na distracted tayo sa mga material things. Even challenges, problems, distracted tayo sa mga ganyan. Kaya nga, fix your heart. Okay? Sa bisyo, fix your heart. Okay? That is the cure. Diba? Amen. Na kung saan hindi na yung mga kung ano-anong distractions and hindrances ang nasa isip natin. Okay? Because we have chosen. Diba? Joshua, sabi niya, as for me and my heart, basta. My house, basta. Okay? Ako. Okay? And my house, we will serve the Lord. Amen. Period. Okay? And so, choose you once that we have chosen. Okay? Once that we have chosen the Lord Jesus Christ, when we have accepted Him as our Lord and personal Savior, our hearts supposed to be is fixed. And if our heart is fixed, mga kapatid, no, I believe that there is greater chances na kung saan we will and we can be able to obey
Okay? Inulit ito sa Psalm 108. Diba? Verse 1, ano sabi niya? Oh God, my heart is fixed. And then pag ituloy natin to, I will sing and give praise even with my glory. Diba? Sabi niya, even with my glory. And alam natin yan, karamihan, no? Nung walang-wala pa tayo, konting-konti pa ang meron tayo, 'di ba? Maliit pa sweldo, whatever. Okay, down na down tayo, mga ganyan. Kilala natin ang Panginoon. Pero nung lumago na tayo, okay? 'Di ba? Lumago tayo, not spiritually, lumago tayo ng material things, nakalimutan na natin siya. 'Di ba? So, marami yung ganyan. And so sabi niya is that even with my glory. When your heart is fixed, it's easy, okay, to obey. Diba? Regardless kung ano yung mga, well, sabi nga natin sa una, diba, kanina, is that tayo, kami, lahat tayo, is that we are not exempted from having challenges. We are not exempted from having problems. Diba? But, sabi nga natin, if our heart is fixed, okay? Many times, mga kapatid, no, is that, pati ako, is doon pa lang sa work, doon pa lang sa opisina, daming mga challenges, ang daming mga kung ano-anong mga kwan dyan, papagalitan, ganito, ganyan. Okay? And I always do my best na kung saan these ones are not to be a distraction na hindi tayo makakapag attend ng church, hindi tayo makapagbigay, hindi tayo makapag-attend sa mga ministries natin, 'di ba? And so nasubukan natin yan that, you know, when once that we have chosen something, we have fixed our hearts, okay, is that obedience would be much easier. Obedience is the fruit of our faith, okay? So if we indeed, mga kapatid, no, have faith doon sa nangako tayo, okay, that we have accepted Him as our Lord and personal Savior, okay, the obedience is the fruit of that particular faith natin. Okay, so if we have really no doubt, okay, because we have fixed already, we have no distractions, kapatid, I'm sure na kung saan magiging fruitful tayo, okay, in hindi siya not-choke. Sabi nga natin, no, it's not choke. And then the word of God is not choked, and so we will be fruitful in our Christian life. And then once that we have chosen, like Joshua, sabi niya, choose you this day whom you will serve. And then when we have chosen, okay, we will not be unstable. Magiging consistent, magiging stable ang ating Christian life. All right. So with that, I hope that meron tayong napulot na aral ngayong morning, and I'm sure madadagdagan ito ng ating mga kapatid dyan sa studio. Ayan. So Ma'am Cherry, kayo naman dyan. Amen. Salamat po, Sir Ariel. At totoo nga yung humility talagang ito talaga yung isa sa mga instruments para mabago tayo. Kasi hanggat iniisip natin na meron pa tayong ibubuga or meron pa tayong ipagyayabang, hindi natin makikita yung sarili natin na may pangangailangan. 'Di ba? Kaya salamat talaga kasi nare-remind tayo na ilalagay sa atin yung ganyang kaisipan na kailangan nating magpaka-humble para maturuan tayo. Totoo yun, no? If we kneel, if we bend,
that's when we will be lifted. So, salamat po. At salamat din pala kasi gusto ko i-take yung opportunity na ito na magpasalamat kay Sir Ariel at kay Ma'am Apple. Kasi may humabol. Sabi ko nga ganun talaga yung blessing. Hindi mo ine-expect na nung Monday binigay ni Pastor happy birthday daw. Sabi ko happy birthday. Tagal-tagal lang birthday ko. Pero thank you sir. At maghanap ako ng ka-date para may kasama akong magkape. Joke lang. Ayan, so eto ay pagpapatuloy na natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa obedience. At sabi ni Sir Ariel kanina, kung pinag-iisipan talaga natin ng mabuti, sa rewards pa lang, di ba? Siyempre, pag sinabing, punta kayo dito sa SM at merong ginto, ibibigay sa inyo isa't isa, siguro kahit hindi ka nakabihis di ba? Tatakbo ka. Kung pilay ka man, siguro kahit gagawin mo yung lahat ng paraan para makarating ka sa SM kasi may ibibigay doon na ginto di ba? Pero itong pinag-uusapan natin, mas mahigit pa ito sa ginto. Pero bakit ang hirap gumising, ang hirap magbukas ng cellphone, para lang pumunta sa FB Live at makinig doon sa early morning devotion ng PMA Baptist Church? Napakahirap po talagang i-instill na ang salita ng Diyos is more than gold, more than precious stone, di ba? Ang nakikita kasi honestly mas naapektuhan kasi tayo sa yung nakikita ng mata natin kaysa yung nakikita ng spiritual, yung puso natin, no? Kaya tayong mga Kristiyano, yun ang lagi kong sinasabi, yun ang lamang natin sana. Na dahil napag-aralan natin ang salita ng Diyos, nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa mundo. No? So, salamat talaga sa Panginoon. Meron tayong mga ganitong pagkakataon na mapag-usapan ang mga bagay na ito. Para maging 10 times talaga tayong mas matalino kaysa sa mga tao dyan sa mundo. Yan. So, ngayon naman, dahil ito ay last day na ng April, nasa concluding part na po tayo. Naka-concluding part talaga. Siyempre kasi tapos na yung buwan. Yan. So, ang naisip ko dito, yung when to obey. When to commit to obey. Kasi 'di ba, ang dami-dami na talaga nating nakita. Yun, sabi nga ni Sir Ariel, sa obedience, merong rewards, merong benefits. Although may mga hindrance, pero ngayon napag-usapan natin may solusyon. Merong remedyo, 'di ba? Kung paano natin ma-overcome lahat 'yon. So, ngayon at nakita na natin 'yon, when to obey. Actually, hindi sana ito when 'di ba? Kasi pag when, maaring ang sagot ay ngayon, bukas, pero ang talagang sagot diyan is always obeying. Pero syempre, the moment na narinig natin yung salita ng Diyos, ano yung gagawin natin? Now. Obey now, 'di ba? And then once na nag-start na tayo na nag-obey dahil narinig na natin, dapat consistent na 'yan, tuloy-tuloy na 'yan. So let's go to Deuteronomy chapter 30. Sabi ko, mag-Bible reading na lang tayo kasi ang gaganda talaga. Actually, hindi ko na malayan kagabi habang nagbabasa ako. Ang layo ko na pala sa pagbabasa kasi parang ayaw mong tumigil. Kasi one verse after another talagang nag-e-enjoy talaga ako na naka 5 chapters ako kahapon kakabasa. Sabi, ay, malayo na pala ako doon sa pinanggalingan ko. So, yun. Dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, simulan lang natin dito. Actually, mahaba ito Pero, sige, subukan natin. Sabi dito, see, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Parang ito rin yung lagi nating nababanggit dito rin sa Deuteronomy yun, na nagsiset ang Panginoon ng blessing and a curse. Diba? And kung naalala nyo po yung preaching ni Pastor Hale, sabi niya, assignment nyo, sa Deuteronomy chapter 28, nandyan lahat ng mga blessings ng obedience. Yan, sabi niya, diba? Kaya pati yun, binasa ko lahat.
And then, ano yung siniset ng Panginoon? Life and good. Okay? And death and evil. Okay, so in that I command thee this day to love the Lord thy God. And then to walk in His ways and to keep His commandments and His statutes and His judgments, that thou mayest live and multiply. Yung sinasabi ni Sir Ariel kanina na anong isa sa mga benefits doon? Life. Oh no, riches. Ito na yung sinasabi niya. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. And then sabi niya sa verse 17, but if thine heart turn away, so that thou will not hear, but shalt be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish. Yan, sinasabi na ng Panginoon ito. And that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. And then, sabi niya sa verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, anong sabi ng Panginoon? Choose life. Diba? Sabi na niya sa atin, therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Sabi niya dito sa verse 15, see, I have set before thee this day. Yan. So, this day. Pag binasa natin ito, hindi natin sasabihin na, matagal na yan. Sa Old Testament pa yan kasi sinulat. Old Testament kasi yan eh. So, panahon pa yan ng mga hindi. Sabi ng Panginoon, actually, ang Word of God ay tuloy-tuloy ito. Kung nabasa mo ngayon, i-obey mo ngayon. Yan. I-obey mo ngayon and pagkatapos niyan, always. Diba? Now and always. As soon as you hear God's word, start obeying. Kasi sabi niya, this day. So, hindi niya naman sinabi na, sige, isaset ko ngayon and then bukas pwede ka nang magsimulang mag-obey. Hindi. Kung kailan natin narinig o nabasa ang salita ng Diyos, yun na yung time na kinakausap na tayo ng Panginoon na ngayon na natin siya i-obey. Di ba sa 2 Corinthians nakalagay doon, now is the day of salvation. Now is the accepted time. O di ba? So nung halimbawa nag-share tayo sa isang lost soul, hindi natin sinasabi na, sige pag-isipan mo, tas bukas, pagka-ready ka ng tanggapin ang Panginoong Jesus, tanggapin mo na siya. Hindi, ang sinasabi natin ngayon na. Kasi ano ang sinasabi ng Biblia sa atin, hindi natin alam ang mamaya, ang susunod na segundo ng buhay natin kung meron pa tayong buhay. 'Di ba? Marami akong naririnig. Actually, kahit dito sa church natin, ay sige, next year na ako ulit mag-host. Next year na ulit ako sasama dyan sa ministry na yan. May mga siniset silang mga time na kung paano sila susunod sa mga sinasabi dito ng pastor natin, ganyan. Sige, sa next month, ganyan. Pero, sinong nakakaalam kung buhay pa tayo? 'Di ba? Actually, basic principle yon. Alam natin na, hindi natin alam kung kailan darating yung ating kamatayan. Pero bakit may mga plano tayong ganun? No? Hindi yung, narinig ko ito. Ngayon, gagawin ko na kasi mamaya hindi ko alam kung bukas hindi ko alam kung buhay pa ako eh. 'Di ba napakaganda yung ganun na ganun na kaisipan natin na once na narinig na natin ay kailangan na nating mag-obey because now is the day of salvation. Now is the accepted time. 'Di ba? Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. At sabi doon sa James chapter 4 verse 14, what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away, di ba? So, sino makakapagsabing andyan ka pa mamayang hapon, di ba? Si Baneneng kanina bago nag-start yung devotion, meron siyang kinukwentong kaibigan niya na namatay. So, sinong nakakaalam, di ba? Baka akala ni Baneneng pag nagbakasyon siya doon ngayong bakasyon ay magsasama pa sila nung friend niya. Pero tignan mo, hindi na niya makakasama. Bakit? Patay na, di ba? At walang nakakaalam nun na siya ay mamamatay. At kaya nga ito, dito sa Deuteronomy chapter 30. Actually, pwede pang ituloy-tuloy. At ang dami po talagang sabi ko nga, kung foolish ka na lang kung mas ipipilit mo pa yung sarili mo,
Kesa dito sa mga nababasa mo na ganito. At sabi ni Sir Ariel kanina, yung pagiging humble, yun yung pagkilala mo na meron kang kailangan, di ba? Meron kang mababa ka at merong authority sa'yo, kaya nagpapaka-humble ka, susunod ka sa authority mo sa iyong buhay. So, it's not later, it's not tomorrow, but now is the perfect time. Once na nakapag-obey na tayo, tuloy-tuloy na yan. Sabi ko nga, kung tatanungin natin when to obey the word of God, hindi lang now, but always. And forever. Ang Panginoon nga di ba? Yung ano niya, yung pangako niya sa atin, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? Tapos tayo, naka-obey ka lang isang beses, parang utang na loob na ng Panginoon. Oh, Lord nakita mo naman. Diba? Nagbigay ako ng tithes ko ngayong buwan na to. Diba? Parang gusto mo lang ipagmalaki. Or, Lord naka-attend ako ngayon. Sa totoo lang, dapat nasa, ako ngayon, malaki yung kikitain ko ngayong araw na to, pero sinakripisyo ko yon dahil nagsimba ako. O parang utang na ng loob ng Panginoon, utang na loob na ng Panginoon, hindi po. Once na nalaman natin yung prinsipyo, not forsaking the assembling of ourselves together. Di ba? As the manner of some is, sabi ng Biblia, every time na merong panambahan, dapat nandun tayo. Every time na, sabi ng Biblia, ibigay natin yung tithes natin. Pag meron tayong increase, bigay. Pagka sinabi ng pastor na ngayong araw ay mag-soul winning tayo, punta tayo sa area mag-soul winning tayo. At di ba kung maalala niyo po doon sa Ezekiel chapter 33 verse 9 na isang tumatak ito sa akin nung bagong Kristiyano pa lang ako. Sabi niya, lahat ng makakasalubong ko ay dapat hagian ko. Bakit? Isang araw, sisingilin ng Diyos yan yung niyan sa'yo. Pag hindi mo nabahagian, ikaw ang accountable dyan. Di ba? So, paano kung huling beses mo nang nakausap, tapos hindi mo nabahagian? Isang araw, yan, sasabihin, nakasama mo yan, nakausap mo yan, nakatabi mo yan, hindi mo nabahagian, ikaw ang accountable dyan. Diba? So, anong gagawin natin? Obey now. Kung may pagkakataon ka na, ngayon na narinig mo na, obey now. Diba? Kasi ang pag-obey, hindi ito it is the process of seeking God's guidance and responding to His will. Araw-araw naman natin kailangan yung guidance ng Panginoon, di ba? Kaya nga, pag narinig natin yung guidance ng Panginoon, ano yung gagawin natin? We respond. At of course, we respond positively sa will ng Panginoon. That's obedience. And actually, ang Panginoon kasi, hindi siya natutuwa sa halfway lang na obedience, no? Yun nga yung sinasabi ko na, halimbawa, nag-goal tayo noong January. Yan, may mga goals tayo. So, halfway na tayo. Ay, medyo malapit na tayo sa halfway. Naka first quarter na. Yun, so parang feeling mo, okay na kasi naka first quarter naman na ako. Actually, ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi yung halfway obedience, but complete surrender. Yan. Complete surrender, yun ang obedience di ba? And bakit kaya ganun? Because ang gusto ng Panginoon sa atin, bakit complete surrender? Hindi lang ito basta gagawin mo kung ano yung inutos. Like for example, magwalis ka. Mawawalisin mo lang, tapos na. Hindi, kailangan mong magtiwala doon sa humihingi sa'yo or nagbibigay sa'yo ng instruction. Yun actually yung totoong obedience, yung complete surrender na sinasabi. Ikaw ang aking authority, ano man yung sabihin mo, susundin ko kasi ikaw ang nakakaalam kung ano yung mabuti para sa akin. Ganon yung ganon yung gustong heart natin na makita ng Panginoon, 'di ba? Hindi yung sige gagawin ko kasi mapapagalitan ako pag hindi ko ginawa. 'Di ba? May mga ganon na na most of the time ganon yung nangyayari sa atin. Sabi ni Sir Ariel, hindi kami exempted dito. Kaya ako to nasasabi kasi ako mismo na-experience ko po ito. No? Kaya nga napakagandang i-check natin lagi anong motive ko sa pag-obey. Diba? Ngayon at ginagawa ko itong isang bagay na ito. Am I just doing this dahil or gusto ko ma-exalt? Or ginagawa ko ito because I am completely surrendered to my authority. Diba? Napakaganda po na ganun. Kasi
No mic. Ayan, sir. Hindi ko alam kung saan namatay. Pero, ang sinasabi ko kanina is, yung obedience natin, hindi dapat half obedience, kundi it should be complete surrender. 'Di ba? Complete surrender, ibig sabihin na kaya natin ginagawa because we trust the one who's giving us the instruction. Yun. So, yun po yung totoong pag-o-obey. Hindi yung mag-o-obey ka lang because of your personal motive, no? Syempre, marami kasing pagkakataon talaga na ganun yung nangyayari sa atin, personal. Gusto kong magkasweldo, kaya ako mag-o-obey. O, di ba? Gusto kong ma-appreciate nila ako, kaya ako mag-o-obey. Gusto kong hindi ako mapagalitan, ganun. Pero ang totoong pag-obey is yung kinikilala mo, yung authority na nagbigay sa'yo ng instruction, alam mo na siya yung nakakaalam ng mabuti sa'yo, siya yung Diyos mo, kilala mo siyang master, kaya ka nag-o-obey. So, yun yung pinakamagandang, yun yung, actually si Pastor RJ, yun yung sinasabi niya sa amin. Hindi ko pa nakikita yung ilan sa inyo dito na, na ganun. Yung pagtatrabaho nyo pa lang sa mga assignments dito sa church, sabi niya, doon ko kayo nakikilala kung ano ba talaga gaano na kayo obedient sa salita ng Diyos. Kasi sabi niya, itong namang paglilingkod natin dito, hindi naman ito para sa akin. Lahat tayo gumagawa tayo para sa Panginoon. So, yun yung lagi niyang encouragement na huwag nating itong gawin para sa praise ng tao. At yun, narinig ko rin ulit kay Pastor Hill, huwag kang magpa-validate sa tao because one day, yang nagva-validate sa'yo, yang laging nag-appreciate sa'yo, laging nambobola sa'yo, yan ang magmamanipulate sa'yo. Hindi mo na mamalayan na sunod-sunuran ka na lang sa kanya kasi gusto mo, lagi kang binavalidate di ba? Gusto mong sasabihin, ayok ka, sipag-sipag mo talaga. So, pag siya na yung nag-utos, kailangan nakasunod ka lagi, di ba? So, pinakamaganda, sa Panginoon tayo magpa-validate. Yan. Once again, kailan tayong mag-o-obey? Now and always and forever. Yan. Hindi ito madali, pero napakagandang pag-pray natin ito sa Panginoon. Once na may narinig tayong prinsipyo, i-apply natin. And that's how we will grow. And masasanay tayo na laging sumusunod sa instruction ng Panginoon. So, yun lamang po at to God be the glory po. Amen, amen. So, yan, no? Importante yun. Yung we should know how to number our days talaga. Okay? Kasi, yun nga, Jerry, it's still about, kailan. Okay? When. So, choose. Okay? So, karamihan, saka na, magbibigay ako pag may sweldo, magbibigay ako pag may medyo malaki. Kahit siguro 100, 200, 2 million, mga ganun, hindi tayo matututo. Okay? If it is not now. Diba? If it is not now. So, kung nakikinig po tayong lahat, no, is that we will be blessed talaga sa mga naririnig natin today. Yung sabi ni Ma'am Cherry nga, this morning, pinaalala ulit sa atin, no, how fragile, okay, life is. Okay? And, ano yung isang quote na parang naalala ko kanina nung nagsasalita siya, do not do for tomorrow what you can do for today. Yes. Diba? Parang ganun. Okay? So, sabi nga din ng Bible is that don't worry about tomorrow kasi it will take care of itself. Diba? But for now is that makita natin, no, that hindi tayo nagre-rely, diba, on kung ano yung gagawin mo after whatever. Yes, we set goals. Yes, we set pero dapat titignan natin of what is, okay, what do we have right now and how can we make the most of it.
Okay? So, ayan. Thank you, Ma'am Cherry, sa mga paalala ulit na mga yan. And of course, tanungin din natin itong dalawang kasama natin. Okay, sa dalawang who have chosen, di ba? Totoo yun. Okay, they have decided, ayan, to follow Jesus in a full-time basis. Okay? And true enough, mga kapatid, no? Hindi lahat ng Kristiyano talagang ganun sila na decided on that. Okay, so pakinggan natin si Sister Rhea. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa mga na kayo po ni Ma'am Cherry yung ginamit na upang ma-remind po ulit kami. Unang-una, tawag dito. Nung last Wednesday po, wala po kasi kami nung nasa Cagayan po kami, kaya na-miss din namin. Ayan. So, yung natutunan ko nga po kay Sir Ariel, syempre humility, na talagang sa amin nga po, sabi ni Pastor, na kapag pride yung pinairal mo, baka mamaya makapatay ka. So, ang sabi po ni Pastor na kapag sinabihan mo ng isa, dalawa, tumigil ka na, wag ka na magdada dyan kasi walang magagawa kung talagang ipapairal mo. So, pamamagitan pa lang po nun is pinapakita mo na ikaw ay isang, ipinapakita mo na yung humility mo. At nga sabi nga din po na ito yung traits and character, most uneasy to say but one of the hardest. Na ang daling sabihin, nasabi ni Sir Ariel, ang daling sabihin pero parang mahirap siyang i-put into action. Kaya siyempre sa akin din ganoon din ako pag minsan. At nga po nasabi niya din na our hearts is already fixed. No, wala nang doubt, wala nang distraction, kung ano man yan. Kasi because we have chosen the Lord as our Savior, personal Savior, and we accept Him. Kaya yun po yung napakaganda nga din po na when your heart is fixed, it is easy to obey. Na sabi po kanina ni Sir Ariel. At kay Ma'am Cherry naman po, na when to commit, to obey God's word, na hindi po ngayon, kundi always. Talaga. Tama po yun na kapag meron ka po napakinggan na word of God, na magkakaroon ka agad ng commitment Na yun nga po yung sabi ko sa prayer list namin na in every word of God na maririnig ko ay magkaroon ako ng commitment na andun po. Na syempre, kapag naririnig mo, talagang mariremind, matatamaan. Kasi kung di ka natatamaan, siguro matigas na yung puso mo. Ayan po. At nung nga po nung linggo, napakaganda ng preaching ni Pastor na about sa discipline. Grabe yun. So, nung tinanong niya sino dito ang dinidisiplina ang paggamit sa cellphone. Nag-50-50 po ako. Pero, aaminin ko po talaga, as for me na wala talaga akong disiplina. Kasi sometimes, yung marami ka pa, may matatrabaho ka pa sana, pero inuuna mo yung walang kwenta. Ayan. At sabi din kanina ni Ma'am Cherry na kapag mayroon kang namatayan nga po na then hindi mo siya nashiran man lang, ikaw yung sisisihin niya someday. So inisip ko yung kaibigan ko
parang siya yung sinunod ko eh. Sa ano po, pero sa cellphone. Kasi, nung andun pa ako, parang nahihiya ako sa mga kaibigan kong mag-share. Kasi parang tatawanan nila ako, ganun yung iniisip ko. Nung andun pa po ako kasi, as in, ganun. So, parang, nung ano po, talagang sinabi ni Pastor na walang hiya-hiya pagdating sa pag-aakay ng salita ng Diyos is, andun talaga sa, na naisip ko talaga na sharean talaga sila. Then yung iba, sabi ko kay ate, sharean mo tong mga iba kong kaibigan. Kaya, yun. Kasi pag minsan ko po kapag sa akin, kilala nila din ako doon na maka-Diyos pero hindi. No? So, syempre, mayroon po silang malaking yung parang tiwala na makikinig sila. Kaya, napakasaya na yung susunod sila sa'yo sa prayer. At, yun nga po, na kapag in-obey mo yung word of God, ibig sabihin, parang ina-apply mo na po yun sa buhay mo. Kaya, yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. That's good. Thank you, Sister Rhea. And ayan, tuloy-tuloy lang talaga sa paglilingkod. All right, si Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is yung kay Sir Ariel po is kapag para sa akin kapag sumunod po tayo sa salita po ng Diyos, is maging maging humble po tayo. Wag po natin pangunahan yung pride natin kasi kapag sumusunod na po tayo ng salita ng Diyos, dapat sabi nga po doon is naka-fix na po yung heart natin. At kay Ma'am Cherry naman po is kailan tayo mag-obey? Dapat always kasi kapag nakapakinig na tayo ng salita ng Diyos is sumunod na po tayo at dapat tuloy-tuloy na po ito at lalo na kapag every service po dapat pumunta po tayo at piliin po natin yung church at iwan muna natin yung ginagawa natin sa bahay or sa magpaalam tayo sa trabaho para makapagpakinig po ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ni Ma'am Cherry is yung obedient is complete surrender. Hindi lang half kasi yung mga instruction ng Panginoon is para sa atin. Kaya sumunod lang po tayo. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you, Sister Sheila. And I hope that this morning, kapatid, is lahat po tayo, including us, are blessed again with the words and with the sharing, that we heard, we listened this morning. May mga comments ba dyan, Ma'am Cherry, na kailangan basa? Sister David po, baka may gustong Wala naman, Mike. Sister David po, baka may gusto pong sabihin. Kasama natin siya sa Google Meet. Hi, sir. Sir David, good morning. Morning po. Yun. Morning, sir. That ticket mo inayon. Well, good morning. Salamat Sir Ariel at lahat dyan sa studio. Tama nga po yung lahat ng mga napakinggan natin at kailangan talaga yung commitment yung mag-commit tayo, Panginoon, sumunod tayo. Pero ang mga problema lang kasi ngayon ang daming rason kung pagka sinasabi ni pastor sa preaching na alina kayo, sumunod lang tayo. Pero napakahirap kasi sa mga sa ating mga tao daming rason. Marami tayong rason.
Pero sabi nga ni pastor nagpi-preach, come. Ang sabi sa Bible na come and let us reason. And wala tayong pwedeng may rason sa Diyos. Sa totoo lang. Oo. At maganda yung mga napakinggan natin. At sa totoo lang, wala tayong magagawa. We can do all things through Christ lang. Amen. We can, without God, we can not do, wala tayong magagawa. Amen. Kung wala sa atin. Yun ang sa akin talaga na kung wala talaga ang Diyos, wala tayong magagawa kahit ano. Ang daming rason, mga kapatid. Sa totoo lang, pagka meron kang pagsasabihan, no, attend ka bukas, linggo bukas, Wednesday bukas, talagang maraming rason na ayaw, sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Hindi alam kung anong mangyayari bukas. Sabi sa akin, makakasunod ka ba bukas? Magagarantihan mo ba na buhay ka pa bukas? Napakahirap. Napakahirap talaga pagka yung pagsunod sa Panginoon, napakahirap. Pero tama nga, yung pag-pray mo na lang, sige lang, invite lang. Ibahala na silang magrason. Yan lang mga kapatid. Yan lang. Salamat. Thank you, Sir David, no? Kung mayroong maisa sa atin talaga sa church na maraming pagsubok. Si Sir David, maalala ko yung sa yung kamay niya. Tapos ngayon, sa accident niya sa motor. And yet, no, makita natin. Kita ko nga siya last Sunday. Sabi ko, sir, kumusta po kayo? At least nakakapunta na siya sa church. Amen, sir. And tuloy-tuloy po tayo in obeying God's word. And ayan, meron pa bang dyan? Mga comments, Ma'am Cherry? Si Ma'am Mercy po, Ma'am Mercy Cacho, sabi niya, amen po, obedience now, do it immediately, and that is now. Yan. And then, may mga nadagdag po sa mga kasama natin, si Sir Erwin Vargas, good morning po dyan sa Rosario. At si Ma'am Susan Manuel, good morning po sa inyo dyan, Ma'am. Amen. Yan, si Ma'am Teresa Rivera. At si Ma'am Beth, good morning po sa inyo. Si Sir Nilo Serrano. Matagal-tagal na hindi natin nakasama si Sir Nilo. Pero buti nandyan ka ngayon, sir. At si Ma'am Tita, good morning, Nanay Tita. Si Sir Kevin Parogan, good morning po, sir. Si Ma'am Nelda, yan. At sino pa ba? Si Ma'am Geraldine, good morning, Ma'am. Christy Labot. Si Ma'am Christy Labot. Good morning po. Si Ma'am Rachel Geralde. At sila Ma'am Vicky doon sa village. Ayun po. So, okay na. Yun pa lang po, sir, yung nandito. At si Pastor, ayan. Naka-join po siya sa atin. Good morning po, Pastor. All right. So, I think hindi na sayang ulit ang ating paggising ng maaga. Ang isang oras natin, no? It was again a very healthy and fruitful morning to everyone. Okay, so mga 3:30 Sabi ko, ako makatulog. Kaya, ayan, ready na for work. Okay, so yes, sir. Mag-pray lang po ako sa kwan. Lalo na sa grupo ko kasi nung Biyernes Santo natanggal yung abdo ko, pumutok. Tapos natanggal yung bato, tinanggal pati appendix ko, kaya mas mahirap pa itong huli kaysa yung bangga ko. Pag-pray lang ako. Ngayon lang, sir. Sir, kaya hindi ako
10. Through Oo. Friday. Ah, Yes, sige, sir. sir. Patuloy na lang But- nating ipag-pray. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, David. Okay. Alright. Sige. Wala na announcement? Wala na po, sir. Sa mga kasama po natin sa area, maaga na rin po kayong mag-prepare para samantalahin nating makasama ngayon yung mga walang pasok. Thank you po. David. Alright. So, sige. Let's end in prayer. Tayo manalangin. Dakilang namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito ulit. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong binigay na pagkakataon. Opportunity po para sa amin in order for us to share your words this morning and for humbling us, O Lord, na makinig sa inyong salita. We pray for this day, O Lord, keep us safe, and we pray also sa aming aming service mamaya. Give wisdom, O Lord, sa aming mga pastor as he prepares, O Lord, for the message for this for today. We even pray, Almighty Father, for Sir David sa kanyang pag-recover, dakilang Diyos, sa operations niya and sa mga injuries, O Lord, na sustain niya, O Lord, sa kanyang accident. We pray, Almighty Father, for the resources also para sa kanya. And we pray that sa kanyang quick recovery, dakilang Diyos, makasama namin ulit sila, makasama ulit siya sa aming church services and fellowships. Dakilang Diyos, continue to bless also his family, Almighty Father. Again, we thank you so much for your faithfulness, O Lord, sa amin. And please, if mayroon ka pong nakita, our sins, Almighty Father, transgressions that we have committed, please, O Lord, we beg you, forgive us, Almighty Father. And we ask this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, and good morning sa inyo. Thank you, Sir David. Pagaling po kayo, sir. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.